So, Phoenix at saka Magnolia, no? So, iba naman yung context ng series na to, no? Yung sa semis ngayong itong PBA Commissioner's Cup 48 season. So, yung Phoenix is merong interior defense kasi nandun si Jay Will, no? Si Jonathan Williams. Pero, interior yon Interior yon Iba pag meron kang perimeter defender in Rom De La Rosa, wing defender, at meron kang parang Perana at parang mga pitbull na off point guards win Baroka and Halalon. Tapos pag tinanggal mo si Rom, meron ka pang Calvin Abueva na ano yung kitikiting si Abueva at saka Abueva is an additional wing defender. Okay? Kasi yung Phoenix, meron silang piyesang ganon. Meron silang JB Mocon. Pero yung Magnolia, meron din. So, tapat-tapat ngayon yan. Kasi, ito yung nangyari sa, yung hindi nangyari doon sa kabila, nangyayari sa Magnolia. Kasi tingnan nyo, yung emphasis ng strong defense ng Phoenix is inside. Kasi nandun si Williams sa ilalim. Siya yung sentro. Siya yung sa ilalim na rim protector. So nung ginagawa ng Magnolia minsan, Aris Dionisio is hitting shot from 3. Hindi madedepensahan ni Hindi madedepensahan ni Jonathan Williams yun kung si Jonathan Williams is assigned sa ilalim ng ring. Hindi mo siya mapapalabas So ang dedepensa sa kay Aris Dionisio, pag hawak ni Aris Dionisio yung bola, and Aris Dionisio can also drive. Kaso tumitira ng 3 points. So added weapon yun sa Magnolia. Pare-pareho sila, yung Eriobu, ganun din ang laro, pero mas more of a slasher itong si Joseph Eriobu. No, yun yung si Abueva, ayun yung kapalit ni Calvin Abueva. Kung si Calvin Abueva ay nagpapahinga, pwedeng sabay. Ganun nakalalim yung Magnolia ngayon. Kumbaga, alam nila ng malakas si Jonathan Williams sa ilalim, hindi sila pupunta sa ilalim. Or minsan, ang ginagawa nila, Jonathan Williams is forced outside. Kasi kailangan niya tumulong sa depensa So, anong gagawin mo? Si Ian Sanggalang naman yung mamimiesta sa ilalim. Kasi ganun yun. If you wanna go with height, nandiyan si Lapot. O kaya, defensively, if they wanna go with height, Revis ka. In offense naman, Lapot. If you wanna go steady, Ian Sanggalang nga. Yun yung babantayan mo, si Ian Sanggalang. And pag binantayan mo si Ian Sanggalang, babanat sa'yo yung mga gwardya tsaka wing ng Magnolia. And then, eventually, babalik din kay Sanggalang yung bola kasi sa kanya rin mahuhulog yung bola dahil binabantayan mo naman yung mabibilis na gwardya ng Magnolia. Target naman pasahan to si Ian Sanggalang, which is nangyayari. Parang nag-aabang na lang si Ian ng bola kasi nakapokus ka dun sa ng Magnolia. So, ganun na sila ka-flexible. Grabe yung movement ng Magnolia on offense. Lalo na tong Tyler Bay. Ang hirap ang hirap tibagin. Kasi, may rebounder ka na pag kumpiyansa tumira kasi kukunin niya yung bola. Athletic to si Tyler Bay Kaya niya kumuha ng bola. Tapos, pag pinag-drive, off the dribble pa, mahusay itong si Tyler Bay talaga. Ang nangyari kasi, wala, yung Jonathan Williams is siya na nga yung yung defense din ng Phoenix, medyo kailangan, hindi lang, kasi parang ang dumidiin lang sa depensa si Perkins parate, tsaka to si Williams, hindi. Tsaka to may advantage yung kung talagang si Jonathan, yung
si JB Mocon against yung si Tyler Bay, advantage talaga yun. Walang magagawa si JB Mocon doon one-on-one. Yun yung kulang sa Phoenix. Although meron silang mga young players on offense and Jonathan Williams, pero kulang pa yung ano nila. I mean, pag tinanggal mo si Jonathan Williams, masyado silang maliit. So yun, kaya sila nagpapanalo, it's because of Jonathan Williams. Kung mga tirador naman sa labas at saka mabibilis yung mga player na kahit sino sa kanila sumasaksak, tumitira sa labas, may Abueva ka pa na sobrang likot. At saka hindi, pag nagmintis ka yung rebound, kahit sino pwede rebound din takbo Yun ang Magnolia ngayon pag tumakbo sila, dunk na yun kay Tyler Bay minsan. So nakaka-demoralize yung pa nakikita mo si Tyler Bay dumadunk. So yun lang po.